Glory in the highest to God, and on earth peace, goodwill among men. We praise thee, we bless thee, we worship thee, we glorify thee. We give thanks to thee for thy great glory. O Lord, King Glory unto God who gives us light, glory in the highest to God, and upon earth may peace reign among men of goodwill. Again, this Father Philemon naghahatid ng programang Light of Orthodoxy, ang liwanag ng katotohanan. Luwalhati sa Panginoon Diyos, luwalhati sa mapangyarihang Diyos na nagbibigay liwanag at sa siyang katauhay kapayapaan. Yan po ang isang awitin sa doxology, pasimula ng Divine Liturgy ng St. John Chrysostom. Okay, sa ating pong patron, ang St. Nicholas, ang ating pong pakikilala ngayon dahil ito po ang pinagkakamalian ng karamihan na ang kilala ay si Santa Claus. Ito pong original na pangalan ni Santa Claus ay nawawala na po sa ating mga usapin ng sambayan ng Kristiyano. Sa halip, nagiging commercial na po ang Christmas at maging si Archbishop ng Myra, ang miraculous wonder worker na si Saint Nicholas, ay mukhatang nawawala na sa ating mga alaala. Ang original pong pangalan ni Santa Claus ay Saint Nicholas, na pinagdiriwang pong kapistahan tuwing December 6. Kaya nga po, iba po ang itsura ni Saint Nicholas. Yan po ay merong sombrero. Yan po ay tanda na siya ay may corona bilang obispo. At may dala po siyang Biblia, nangangaral, at siya ay nagbabasba sapagkat siya ay obispo po. At ang damit niya hindi yung katulad ni Santa Claus, ano? Pwede ba mapakita natin yung mga itsura commonly attributed sa popular na si Santa Claus? May nag-endorse pa nga dyan ng produkto, no? Mga supermart, mga mall, mga sales girl, sales boy, naka-uniforme Santa Claus, nag-endorse ng produkto. Sa iba po sa icon ni Saint Nicholas, ang ini-endorse po niya ay ang banal na Biblia. Siya po ay obispo na gumaganap lamang sa tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Nangangaral siya, nagbabasbas, pinababanal, at ika nga po ay pinapahayag niya sa kanyang pamumuhay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Kaya marami pong milagro, marami pong ikang ay na-touch ng pag-ibig ng Diyos dahil lang po sa kabaitan at kabutihan ng isang banal na si Saint Nicholas, Archbishop of Myra and the Wonder Worker. Pag sinabing Wonder Worker, miraculous po yan. Yan po Saint Nicholas, ang patron sa Saint Nicholas Orthodox Church sa Santa Rosa. Doon po sa Golden City, makikita po yung address sa screen. Again, bakit ba may mga saints? Sa Biblia ba ay mayroong saints? Opo, ang daming saints. At yan nga po ang tungkulin ng mga apostoles na gawing banal ang lahat. Sapagkat ang lahat po ay pinapabanal ng banal na Espiritu. At ang lahat po ay pinapabanal ng salita ng Diyos. At ang lahat po ay tinatawagan pakinggan ang Panginoong Kristo. Sapagkat siya po ang tinatawag na nagpahayag ng pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan. So lahat po na ikangay nakasulat sa Biblia ay meron lang pong isang tema na napakahalaga na makamta ng lahat. Walang iba kundi ang pag-ibig. At ang pag-ibig nito magbibigay po sa mga mananampalataya hindi lang ng wastong paniniwala, yung doktrina, yung wastong pag-asa na maliligtas sa muling pagbabalik natin Panginoong Kristo, kundi dito pa lang po sa buhay sa daigdig ay kanya na isinasabuhay ang kanyang inaasahan sa magitan po ng isabuhay ang wastong pananampalataya sa magitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, yung love. Kaya ang lahat po mga mananampalatay tinatawag na maging santo. Buksan po natin sa Biblia again, Chris, New King James Version.
ang kahulugan ng panawagan sa Roma chapter 1 verse 7. Yung unang mga Kristiyano po na nasa Roma, yan po sinulatan epistula ni San Pablo para kayo ay maging banal. Roma chapter 1 verse 7. To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints. Ayan, maganda po yan. Sa lahat ng mga naninirahan sa Roma, mga minamahal ng Diyos na tinawag upang maging banal. So that ang purpose po ng pagiging Kristiyano ay para maging banal. Ay yan po dapat ang maging diin ng ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Sapagkat ang pananampalataya po ay baliwala kung hindi ito may sasabuhay. Ikangay ang patay ang ating pananampalataya kung hindi ito may kalakip na gawa. At ang gawain natin ay gawain ng mananampalataya na may taglay ng kabanalan. Walang iba kundi taglay ang grasya ng Diyos. Kaya kung ganito po pangunawa natin, sino po ang unang ikangay pinagpala ng Diyos? O sino unang tinawag na maging banal? Naniwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Sino po yon? Una po, si Mama Mary. Sa Bagong Tipan, yan din po ang nagbigay po na tinatawag na magandang halimbawa ng tunay na mananampalataya. Maganap sa akin ayon sinabi mo. Ay anong bipagbati po ng anghel? Yan po mababasa sa Lucas chapter 1 verse 35 na lililiman ka ng katastasan. Papanganak mo ay banal. Ayan ka nga. So, sino po unang Kristiyano kung tutusin? Si Mama Mary. So, yung kababaihan, meron kayong dapat natularan. Ang pananampalataya ng Mama Mary na naging banal. Ay, kaya nga po, maging sa mga mister, ay makita ninyo sa inyong asawa na kayo'y hikangay maging tapat na sandigan ng pamilya. Makita rin sa inyo ang pagmamahal sa inyong asawa. Ganon din po naman ang misis. Makita sa inyong pagmamahal ninyo sa inyong kabiyak, sa inyong mister. Pag ang mister at misis nagmamahalan, pati din po ang anak. At yung tunay nagmamahalan, yung mag-asawa, ay magkakaroon po yan ng anak na mabuti. Magiging banal din yan. Kaya nga sinasabi, ang banal na iglesia nagsimula lang sa isang tahanan, sa isang pamilya. The church that is in their house. At atin pong nakikita dito sa Roma chapter 1 verse 7 na lahat na mananampalataya ay tinatawag na maging banal. Kaya huwag po kayo matatakot na makakita ng mga larawan ng mga saints. Hindi po yan ang pinagbabawal ng Diyos. Yan po ay magiging halimbawa ng mga mananampalataya na sila'y nabubuhay pa ay naging banal. Sapagkat sila po nakinig ng salita ng Diyos at tumupad noon. Yan po yung mga Kristiyano. Kaya nga yung unang Kristiyano, yung mga apostoles, ikalawa pong grupo ng mga mananampalataya, maliban sa Mama Mary, ay ang mga apostoles. At ang mga apostoles ay unang tinawag na Kristiyano sa Antioquia. Saan po yung Antioquia? Sa Syria po yan. Antioch. Maliwanag po na ang mga apostoles na lumaganap. At naging mission headquarter po nila Antioch. At dyan po una naging obispo St. Peter. Again, may saint. St. John the Apostle, St. Paul, dyan po, mga St. Andrew. Yan ang mission headquarters sa Antioquia. Kaya mga apostoles, mga alagad ng Panasukristo, unang tinawag na Kristiyano. Para maging banal, tinawag na maging banal. Ayan. Importante po, hindi lang sa pangalan, isinabuhay po nila yan. And then, meron po namang mananampalataya na merong exemplary. Ika nga'y higit ang pananampalataya, kaya naman ang kanilang pamumuhay ay nagniningning. Naging liwanag sila. Naging asin ng daigdig. Yan po naman yung tinutukoy ng mga saint talaga.
Nawala na sila sa daigdig physically, pero buhay po sila sa piling ng Diyos. God is wondrous in His saints. At yan po naman, sa Holy, pamagitan po ng Holy Church, na pinamumunuan ng mga obispo at ng mga synod of bishops, humihiram po sila, masasabing nilang dakilang halimbawa ng mananampalataya na naging banal na dapat maging example, maging huwaran, na maging ma-emulate ng mga mananampalataya. Kasi yun po yung purpose, na ang buhay natin sa daigdig ay lumawig pa sa magitan po ng ating pananampalataya na may buhay na walang hanggan. Yan po yung mga saints. At isang patunay po dyan, maraming saints na namatay na, pero yung katawan po nila hindi pa rin nabubulok. Yung po yung mga relics. Santiago o James chapter 5 verses 10 to 11, may sinulat po again dyan si the general epistle o Catholic epistle ni Saint James chapter 5 verses 10 to 11. Thank you, Chris, sa New King James Version, na kung saan po tinutukoy dyan ni Saint James ang kahulugan po ng pagiging banal. Okay, James chapter 5, 10 to 11. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. Kita nyo? We count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Kaya po nagbibigay pag-asa sa mga Kristiyano. Hindi lang po yung pananampalataya. Yung pananampalataya dapat may pag-asa yan, na ang Panginoon Kristo ay mahabagin at maawain. Ayan. At yung mga naniniwala sa Diyos ay talaga pong tinawag na mga banal, upang sila po ay magtiis at magtiyaga hanggang wakas. At yung po nagtiyaga hanggang wakas, yan po yung ating mga patron saints na pinagdiriwang. Katulad po ni Saint Nicholas, abay maawain talaga sa mga bata yan. Matulungin yan sa mga dalagita noon. Kaya yung gift giving, Saint Nicholas, naging Santa Claus nga lang sa atin. Yan ang tradition. Pero higit po dyan sa gift giving, ang pinadama ni Saint Nicholas, yung pag-ibig ng Diyos sa lahat na walang itinatangi. Kaya siya naging saint. Hindi naman po natin kasama siya sa katawan, lupa, sa daigdig, panahon niya, pumanaw na siya, pero kanya pong kaluluwa ay spiritualized. Kaya pwede po tayong humingi ng tulong o ng prayer sa mga saints, because God is glorified among the saints. Okay? So yan po yung kahulugan ng Saint Nicholas Orthodox Ministry. Matatagpuan po sa Santa Rosa City, Laguna. Worship me,